National Children's Month, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Isang makabatang araw po sa ating lahat, Ma'am Nina, si Kweng. Salamat po sa pag-imbita po sa Council for the Welfare of Children. Ano po ang tema ng National Children's Month ngayong taon? For 2023 po, ang tema po natin ay Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Life to All. Bali ang balak po ng Council for the Welfare of Children po ngayong 2023 po ay tumutok sa nutrisyon saka yung health po natin na pangkabuuan saka yung access to health services. So kaya po yan po ang nabuo. Yan po ay nanggaling po sa brainstorming session po ng ating mga kabataan na naganap po noong March 2023. So sila po ang pumili niyan, mga kabataan po mismo. So Yusek, ano naman po ang hakbang ng CWC para pangalagaan ninyo ang kalusugan at admisyon ng kabataan bilang bahagi ng inyong whole of nation approach? Asek, napakagandang question po. Alam niyo po, galing po kasi tayo sa pandemic at talaga pong naka-apekto to sa kalusugan ng ating mga kabataan. Of course, physical, mental health, emotional health po talagang apektado po ng pandemic. Dahil din po sa pandemya, nakita po namin doon sa friendly local governance audit na ginagawa po namin kasama po of course sa pangunguna ng DILG, nagkaroon po tayo ng challenges sa immunization. Yung fully immunized children po natin, yung rating po ng mga LGUs bumagsak po. So kaya po ang gagawin po namin for 2023 ay magpo-focus po ang Council for the Welfare of Children doon sa tinatawag na survival rights ng mga kabataan. Ito po yung karapatang mabuhay, karapatan po na magka-access sa masustansya mga pagkain, pati na po sa mga health services, kasama na po yung mga bakuna po. So yan po magiging focus natin ngayon 2023, and we will be working with other national government agencies, especially with the DOH and of course the National Nutrition Council, and of course hindi po natin makakalimutan ang aming parent agency, ang Department of Social Welfare and Development po. Sa isinagawang talakayang makabata, paano po ninyo tututukan ang access ng mga bata sa masusustansyang pagkain at health services? Opo, katulad nung nabanggit ko po kanina, Ma'am Nina, I think the key now is for 2023 is closer cooperation between national government agencies, particular na rin po yung mga local government units natin. Of course, closer cooperation with the DOH as regards access to health services, pati po yung mental health natin. May Mental Health Act po tayo ng 2018 pa po. Pero yung pong Mental Health Act po na yan, kung bibilangin nyo po yung salitang child and children dyan, tatatlo lang po. So, to my mind, it was crafted at a different time catering to the general public. So ang Council for the Welfare of Children ay patuloy na makikipagtulungan sa DOH po para po malapatan po, magkalugar po ang mga bata po natin dyan sa pagtugon ng DOH sa mental health. Yung National Nutrition Council po, kami po ay miyembro ng konseho na yan. So we will be working closely with the NNC para po yung kalusugan po ng ating mga kabataan ay ma-ensure po. Of course, hindi po natin makakalimutan yung mga non-governmental agencies po natin na nakafocus din sa kalusugan at nutrisyon. And siguro po ang ambag po ng Council for the Welfare of Children dyan, in case po merong mga mental health issues or may mga physical health issues like violence against children or may mga malnourished na papabayaang mga bata, may mga health concerns, pwede rin po yung itawag dun sa CWC Makabata Helpline 1383 po, na nire-launch po namin no October 21 dahil po meron na po tayong 1383 landline. So Yusek, bukod po sa aspeto ng nutrisyon at kalusugan, ano pa po yung mga aktibidad na aabangan sa selebrasyon ng National Children's Month? Ito pong nabanggit ko kanina, no October 21, natapos po naming i-launch yung CWC Makabata Helpline 1383 sa tulong po ng ating mga partners po sa telecommunications company ng ating bansa, of course sa private sector nandyan po. Pagdating po ng November, ang aming Makabata Helpline team ay very busy po. Of course, November 6, magkakaroon po tayo ng National Kick-Off Ceremony
entitled Pista ng mga Bata. Ito po ay with the partnership po natin sa Valenzuela LGU. Of course, pasalamat po kay Mayor Wes Gatchalian sa pag-ampon na naman po sa Council for the Welfare of Children para sa National Kickoff. November 9, yung Makabata Helpline Team, nasa Robinsons Galleria po kami. Meron pong mental health and bullying sessions po kami dyan. And ipopromote namin yung Makabata Helpline sa tulong ng Robinsons Malls. November 14, Ma'am Nina and Asek Weng, meron tayong programa, yung National Play Advocacy Week. Ikikick off po natin sa Pampanga at sa mga eskwela po natin na magko-conduct ng mga play activities during this week. Ito pong week ng November 14. Yung November 20 po, meron din tayong 6 conference on parenting in the digital age. Napaka-importante po ng pagbabantay ng mga magulang sa excessive use ng mga gadgets ng mga anak. So ito pong discussion po na to, kung gusto niyo pong sumali dito, visit the Council for the Welfare of Children Facebook. And lastly po, sa November 28 po, in partnership with SM Malls, yung culminating activity po natin ng National Children's Month ay gaganapin po sa SM Aura, sa Bonifacio Global City po sa Samsung Hall. So kung may oras po kayo, pumunta po kayo dyan, November 28, 2023. Kasama po natin ang mga LGUs, mga private sector partners po natin. Yusek, may tanong lang po ako. Bukod po dun sa partnership ninyo sa mga malls at saka sa Valenzuela LGU, sa Pampanga, kayo po ba ay nag-coordinate din sa DepEd para naman, kumbaga, whole of nation approach para po sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas ay magkaroon din ng celebration ito, hindi lang yung mga areas na ilang bata o organisasyon lang ang covered? Napakahigpit po at malapit ang aming kooperasyon sa DepEd po, no, dahil kami po ay mga bata pangkalahatan, sila naman po ay mga bata na nasa eskwelahan dahil po sila ang punong abala sa primary education, ano. Ang DepEd po at ang Council for the Welfare of Children ay nagtutulong para palakasin po yung mga child protection committees po na nasa eskwelahan, ano. In fact po, no October 2021, 2023 po, yung binanggit ko pong launch ng Makabata Helpline 1383, nagbigay po ng mensahe ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte po dyan na sumusuporta po doon sa Makabata Helpline 1383. And soon, hopefully, lumabas na po yung aming MOU sa DepEd po para po pagtambalin ang DepEd hotline po nila at saka yung Makabata Helpline 1383 po nila para po mas maprotektahan pa ang mga bata. Okay, bago ko po kayo tanungin tungkol sa exciting na libreng sakay ng mga bata sa MRT, can you expound po, ay paliwanag niyo po ng konti itong National Play Advocacy Week? Gaano po kahalaga ang paglaro? Diba? Yung pagpunta sa labas ng bahay ng mga bata at hindi lang sila nakatingin sa kanilang mga gadget na may kinalaman rin sa parenting in the digital age. So, sa mga nakikinig po ngayong mga magulang, baka meron po kayong gustong ibahagi sa kanila tungkol po dito. Ito pong National Play Advocacy Week po ay ginagawa po ng Council for the Welfare of Children. Every year po yan, sa second week po ng November, nagseset po talaga kami ng mga activities na ipinopromote po yung paglalaro ng mga bata sa labas ng bahay, paglalaro po ng mga bata ng mga tradisyonal na larong Pilipino na pangbata po, no. Yung karapatan po kasi ng mga bata sa paglalaro, yan po ay nagmula pa po yun dun sa United Nations Convention on the Rights of the Child o yung tinatawag nating UNCRC. So yan po ay napaka-importante. Yan po ay nakakatulong sa development, physically man or mentally ng mga kabataan. Kaya po yan ay pinopromote po talaga natin. Lalong-lalo na po ngayon, galing po tayo sa pandemic. Ano? So napaka-importante po, Ma'am Nina, Asek Weng, na nakakalabas po ang mga bata natin, lumalakas ang kanilang mga katawan dahil sa paglalaro. At of course, napopromote po natin yung mga traditional Filipino games po natin na pangbata. Yan, magandang kasama nga rin dyan ang DepEd dahil sa mga eskwelahan ay maaari nilang i-promote yung mga larong Pilipino like sepak takraw, yung mga Chinese garter, Yusek Weng, ano ba mga nilalaro mo nung bata ka? Patintero, yun, Chinese garter. Tsaka nagluluto sa mga clay pots. Namimiss ko yun eh. Nagsusunog ka pa ng mga tsaka yung shatong ba yun? Oo. Shato, Oo. Okay, so ayan po ha. Eto po, maaari nyo ba kaming bigyan ng detalye pa tungkol sa libreng sakay ng mga bata sa MRT3?
Ano pong edad ang sakop nito? Opo. Asek Weng, Ma'am Nina, no, we are very happy to announce that for the 2023 National Children's Month celebration, may libreng sakay po ang mga bata sa MRT3. Yung mga bata pong covered po nito ay yung mga nasa grade school hanggang senior high school. So below 18 po talaga yan. Ano? So of course, ang libreng sakay ay ngayong November 6, 2023 mula 7 ng umaga to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. So 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. po yan. So tanging mga bata lang po ang makaka-avail. So pasensya na po dun sa mga kasamang adults. Hindi po kayo kasama sa ngayon kasi po ito naman ay National Children's Month. Ano? Ito pong libreng sakay na to ay of course handog po ng Council for the Welfare of Children at ng pamunuan ng Department of Transportation, MRT3 sa pangunguna po ni General Manager Federico Canar Jr. Maraming salamat po sa pagbibigay ng libreng sakay po para po talagang mag-enjoy ang ating mga kabataan dito po sa habang National Children's Month po natin. Pangbata lang, hindi para sa isip bata. So sir, ano naman po ang detalye sa binalawak na coverage at serbisyo ng inyong Makabata Helpline na 1383? Lahat po ba ng klaseng tanong ay pwedeng itawag dito o hihingi ng advice, counseling? Pwede rin po ba? Asek Weng, napakagandang tanong po niyan. Ano? Kasi po alam po natin na marami na pong helpline at hotline sa Pilipinas. Of course, ang positioning po ng Makabata Helpline 1383 ay hindi po kumpetensyahin ang mga existing na pong tinatawagan ng ating mga kabataan. Ang gusto po namin ay maging focal or apex helpline for children and for all children's concerns. Ano? So mula sa mental health concern yan, bullying, violence against children, mga sexual abuse, trafficking, of course yung mga online and offline sexual abuse nga na binabanggit ko kanina. Ano? Lahat po ng concern ng bata pwede pong itawag sa amin. Ang pwede pong tumawag sa amin ang mga bata, ang mga magulang, guardians, persons having legal custody of children, at pati po mga concerned citizens. So talagang lahat po ng tawag po dito ay aming siniseryoso. Biniberipika ho namin kung talagang mga totoo po ba to, prank lang, or talagang legitimate concerns ng mga bata. Ano? So lahat po ay pwedeng itawag po sa amin, ma'am. So 1383 po, landline yan. Pero meron po kaming Facebook page. Yung mga contact details po namin like cellphones, yung emails, naandyan po yan, saka yung Twitter account po namin. So sir, 1383 kapag ka-landline diretso. Kung gamit naman po ang cellphone, diretso na rin po ba itong 1383 at saka hindi kailangan ng load? Ito pong 1383, kaka-procure lang po kasi namin ng telephone nito noong July 2023. Pwedeng tawagan ng landline, pwedeng tawagan ng cellphone, hindi pa po ito toll-free. Yan po ay inaayos pa natin ngayon. Ano? Ang toll-free po namin na, ibig sabihin, ang tawag po sa aming walang bayad ay pag pumunta po kayo sa Council for the Welfare of Children website, meron pong click to call doon. If you click that button, mapupunta po kayo sa Makabata Helpline. Basta po meron lang kayong internet. So wala pong wala pong cost sa cellphone basta may internet connection po kayo. So hopefully in the future maging toll-free po tayo kaya nakikipag-ugnayan po tayo sa ating mga telecommunications company. No, ayan, ibalik na ang mga landline. Kasi malamang, marami na po kasi hindi gumagamit ng landline ngayon. So, okay, yan po bang pagtawag dyan ay 24/7, 24 hours, o may oras lang po? Ma'am Nina, ngayon po dahil kaka-launch lang po namin nung first ni-launch po kasi yung Makabata Helpline noong November 22 lang. Ito pong launching natin noong October 2023. Ito po yung pinalakas na version na may landline na. Ngayon po ay hindi pa kami 24/7, office hours lang po kami. Pero ang ginagawa po namin dito as soon as the Facebook message kunyari sa Messenger or the email comes in, we respond. Pero of course, the next step is to make it 24/7. Siguro po I'll take this occasion na rin po dahil napag-uusapan natin yung may bayad na tawag saka yung landline. Kami po ay parte din ng DICT eGov Super App. In the process po kami of training and collaborating with them para dun sa interoperability. Ilo-launch na po namin yan soon. Pag pumunta po kasi kayo dun sa eGov Super App ng DICT, na andun po ang Council for the Welfare of Children. If you click our icon, na andun yung click to call, mapupunta po kayo sa Makabata Helpline. Pero may special icon po na ginawa ang DICT, yung report icon. If you click that,
tapos nag-type ka ng reklamo mo, nag-upload ka ng picture or video, when you press submit, you will go to the Makabata helpline. Yan po ay magiging libre basta lang may internet po kayo na load, ano. So yan po ay abangan po natin, proyekto po of course ng DICT kung saan kaparte po ang Council for the Welfare of Children. Sa ngayon po, Yusek, gaano na karami ang natanggap ninyong report mula sa Makabata helpline? At ano po usually ang mga nire-report na kaso sa inyo? Yung mga report ko na tinake in po namin, ibig sabihin kaso po talaga to, 226 pa lamang po, ano. Pero itong mga cases po kasi na to, when we take in cases, ito po talaga yung mahabang kausapan sa bata, tapos nire-resolve po namin at our level, pagkaya po ng mga abogado at social workers natin. Pag hindi naman po, we refer to our partners, kaya marami po tayong memorandum of understanding sa mga iba't ibang partners sa public and private sector, ano. So ganyan po ang nangyayari dyan. When we refer, we also monitor. And dito sa 226 concerns na tinake in po namin, 70% po dyan, around 70% po ang naresolba na, at konti na lang po yung pending. Doon sa tanong niyo po, Ma'am Nina, ano po yung common na tinatawag po sa amin? Sad to say, I was looking at the yung parang real-time monitoring system po namin. Ang pinakamarami pong tawag po sa amin, sexual abuse, physical abuse, at psychological abuse. So basically, violence against children po napakataas po sa bansa natin. At of course, binabantayan po namin yung online sexual abuse din po, no? Yan po ay talagang mataas din po yan sa bansa po natin sa ngayon. Sir, may tanong naman po mula kay Tuesday New ng DZBB. November 6 lang daw po ba ang libreng sakay for children sa MRT3 o hanggang November 30 po? For this year po, November 6 lang po, ano. Ang gagawin po natin dyan, next year siguro po, we will expand it para marami pong dates na covered and hindi lang po MRT Line 3 po, ano. So yan po ay tatrabahuhin po natin para marami pa po maging libre sa mga susunod na pagdiriwang ng National Children's Month. Sir, pwedeng agahan ng konti kasi November 6 is Lunes po, di ba? So, papasok na yung mga bata sa eskwela. 7 o'clock, usually nasa school na sila. Baka pwedeng iurong ng konti, mga 6 o'clock, ganun. I-communicate po natin yan kay General Manager po ng MRT Line 3. Let's see what we can do ho. No? Tama po yung point ni Asek, baka yung 7 o'clock kasi wala na pong batang masyadong sumakay dahil nakapasok na po sila. No? Siguro, let's just wait for the announcement. We have a Facebook page po. No? We will of course take note and perhaps coordinate with MRT Line 3 po. Thank you, sir. Ayan, oo nga naman, ano. Tsaka baka pwede nyo na rin isama sa susunod suggestion weekend din, di ba? Para baka may lakad yung pamilya, di ba? At hindi sila makikisabay sa rush hour. So mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon, Yusek. Opo. Una-una po sa lahat, of course, happy All Saints and All Souls Day po. Happy long weekend po itong tinatamasa po natin ngayon. Ano? Para po sa mga nakikinig at nanonood ng programa po natin sa tanghali pong ito, ang mga bata po ay napaka-importante. Sila po ay may sariling personalidad, may mga karapatan po. Hindi po sila extension ng katauhan ng mga magulang po. So mahalin po natin ang ating mga anak, at lagi po natin silang gabayan at of course eventually po sabay-sabay po tayo magsabing pagbata tayo po dapat ang bahala. Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children.